Sikat na no right turn on the red light dyan, kasi maraming nahuhuli dyan sa panahon talaga ng yung malapit na talaga election. Expected po na yung mga entry point ng Tagum City ay medyo mahigpit na din. So yan, ingat-ingat mga boy, wala kayong mga helmet, ang bilis nyo pang magpatakbo. Doon mo marirealize yan kapag nasa bingit ka ng kamatayan, kapag na-experience mo yung disgrasya na malala. So mamaya pag-usapan natin yung reason kung bakit ako na-demonetize. So yan, kagaya na sabi ko kanina, medyo mahigpit na talaga yung seguridad dito papasok ng Tagum City. Yun, saklap ang mahuhuli kasi mga highway patrol po yan yung mga ganyan, yung mga elk na maraming sakay sa likuran ng, pero mostly hinuhuli yan kasi overloading. Bawal na bawal po kasi yung mga elf na sinasakyan sa likuran ng mga tao. So maraming huminto yan, makikita nyo na huminto talaga sila kasi nga takot silang dumiretso, baka huhulihin dahil yung iba mostly hindi naka-helmet. So shoutout nga pala sa kaibigan natin si Boy Baldo. Medyo sikat na no right turn on the red light dyan, kasi maraming nahuhuli dyan, especially kung mag-ooperate, magkakaroon ng operation yung mga traffic enforcer at saka mga highway patrol, kasi maraming matitigas na ulo kagaya ko din. Minsan kasi nag-u-turn ako dyan, nagla-right turn kahit bawal, lalong lalo na pag nagmamadali. Pero ingat-ingat lang kasi baka may sorpresa na manghuhuli at matsambahan kayo, di ba? Ganun lang naman yun So ingat-ingat kasi dito sa Tagum City minsan talaga ay maraming sorpresa ng panghuhuli. So hindi naman ganun ka-stricto sa panahon ngayon, lalong lalo na malapit na din yung election So medyo maluwag talaga yan. Pero kung sa panahon talaga ng yung malapit na talaga election, expected po na yung mga entry point ng Tagum City ay medyo mahigpit na din. Kumbaga sina-check talaga nila kasi alam naman natin na maraming mga hindi magandang mangyayari kapag malapit na talaga yung election o botohan, di ba? So kaya maingat din yung mga checkpoint dito sa amin sa Tagum City kung papasok ka at palabas. Pero mostly papasok, yun ang medyo stricto. So yan, ingat-ingat mga boy, wala kayong mga helmet, ang bilis nyo pang magpatakbo. Ayun, parang may nagkikipagkarera sa inyo. Ingat-ingat. Ayun, nabubulunan ako. Nabubulunan. Nabubulol nga, nabubulunan. Ayun, lalong-lalo na sa mabasa yung daan, madulas. So dapat ingat-ingat lang. Yun talaga kapag mga ganyan mga edad, nasa mga 20 pa siguro yun, or mga DC, ang lalakas na mga dugo na magpatakbo ng mabilis. Yung parang feeling nila nakipagkarera sa daan. Gawain ko din yan kasi noon pero yun, natuto ilang beses na din na simplang na disgrasya. Kaya doon mo marirealize yan kapag nasa bingit ka ng kamatayan, kapag na-experience mo yung disgrasya na malala. Ganun, magbabago yung pananaw mo sa pagmomotor kasi kung first time ka madidisgrasya, yung malala talaga, yung phobia, yung parang takot kang bumelo, takot kang lahat, parang takot ka, napopobia ka sa pagmomotor. Pero hindi naman ganun kung mahilig ka talaga sa pagmomotor.
kailangan mo yung ma-come up kung first time mong maka-experience ng malalang disgrasya. Talaga medyo matagal-tagal yung recovery ng pagkakaphobia mo sa disgrasya. Ganun ako nangyari nung unang panahon na muntika na talaga. Halos 3 buwan akong parang kapag umiga ako umabot na ng 60 lang o 70, parang nanginginig na yung kalamnan ko, takot ako, parang ganon. Pero ma-overcome mo din yun kapag hilig mo talaga yung pagmumotor, di ba? Ang ganda ng ano no, ng tanawin dito, yung mga bundok, kitang-kita. Yun, ano yun, parang biglang umreno si kuya. So kitang-kita yung bundok, maliwanag. Hindi ko lang alam kung makikita nyo dito sa aking GoPro Hero 4, kasi hindi naman ganun kaganda yung resolution talaga ng GoPro Hero 4, kagaya ng mga mas advanced na ng GoPro, no? So kanina sobrang malakas talaga ang ulan, pero ngayon maganda na yung ano, yung panahon, hindi na siya makulimlim. Kasi kanina na sobrang kulimlim ng langit o dagoong dugayo, no? Again, no, sa mga bago pa lang dito sa aking video, don't forget to like, comment, share at pag-subscribe po ng aking YouTube channel, then click the bell para updated kayo sa mga bago nating uploads. And also, isang malaking pasasalamat ko na po sa inyo yung panonood sa aking mga videos, kasi malaking bagay na po yun para sa akin, lalong lalo na sa akin, no, na na-demonetize yung aking YouTube channel. So mamaya pag-usapan natin yung reason kung bakit ako na-demonetize. So stay tuned. Sa ngayon ay magpapagas muna ako ng konti dito, kasi medyo konti na lang din yung gas. So yan, kagaya ng sabi ko kanina, medyo mahigpit na talaga yung seguridad dito papasok ng Tagum City, yung mga entry point ng Tagum City. So dito tayo magpapagas. Tara, kabaryuhan. Ayun. Bawal ang kuwan. Overloading mahirap tabuhan na. Yan, dami na. Yun, saklap ang mahuhuli kasi mga highway patrol po yan eh. Expected po na puhulihin yung mga ganyan, yung mga elk na maraming sakay sa likuran ng parang galing ata ng ligo ng dagat, or yan, kumpul-kumpul eh. Kasi huhulihin talaga yan. Depende na din kung nanguhuli ay pwedeng mapag-usapan, pero mostly hinuhuli yan eh. Kasi overloading, bawal na bawal po kasi yung mga elk, no, na sinasakyan sa likurang ng mga tao o ginagawang ganyan. So ayan, buti hindi pinara, pinadiretso na lang. Pero yung pick up, no, yung magandang pick up ay pinara talaga, pinahinto. So yun lang. So tara, let's go, uwi na tayo. So maraming huminto, no, yan, makikita nyo na huminto talaga sila kasi nga takot silang dumiretso, baka huhulihin dahil yung iba mostly hindi naka-helmet, saka mga walang lisensya at saka walang mga rehistro siguro. Yan o, huminto. Siguro galing ng ano, ng party. Mga lumad man itong nagsakay sa likod. Mga lumad, no? So kauban na siguro to sila itong mga kuwan ba, nakasakay sa Alpod na tulo ka buo. Daghan kayo sila. Siguro pinapadiretso na lang. So yun, parang sasakyan ni ano, Boy Baldo, Mazda. So shoutout nga pala sa kaibigan natin, no, si Boy Baldo. Sa nakilala natin noon sa panahon na na-invite tayo ng Suzuki Philippines sa Suzuki Big Ride nila. Ayun, sana maulit at sana maimbita ulit tayo ng Suzuki Philippines.
So again, salamat sa pagtanaw, no, sa ako ang mga videos. So maliwalas na yung panahon, hindi na makulimlim. So ganyan po makikita nyo na daan dito sa amin, no. Kung papunta kayo ng Mako, saka papasok kayo ng Tawang City kung galing kayo ng Mako. So ayan, mamaya medyo matraffic talaga kasi nandun po yung mga highway patrol saka mga pulis nang huhuli at nag-check. So medyo hindi naman ganun ka stricto, pero magkukos pa rin yun ng traffic mamaya kasi maraming mga papasok ng Tagum sa mga ganitong oras, especially kapag Sunday. Saka nabalitaan ko din kasi nung mga nakaraang buwan may mga nakapuga na mga inmates. So merong mga nakatakas na mga piniriso. Hindi ko alam kung paano nangyari yun. So ganyan, no, makikita nyo mga bulubundukin na nasa harap natin, nakapalibot po dito sa Davao region o dito sa amin sa Tagum City, no, especially dito sa Davao del Norte saka sa Davao de Oro. So yan, kaya medyo hindi ganun ka prone yung Tagum City sa mga bagyo at mga kalamidad dahil nga sa maraming mga bulubunduking nakapalibot sa amin, no. Ganun yun eh. Pero paminsan-minsan meron talagang malalakas na ulan at bagyo na tatama din, pero hindi ganun ka malaki yung pinsala dahil dyan sa mga bulubunduking nakapalibot. So again, hopefully nasiyahan kayo sa ating raw motovlogging, no. At sana'y makapag-travel naman tayo ulit ng malayuan gamit ang motor. So yun sana ang gusto kong gawin, kaso nga lang due to the situation at saka siyempre sa budget, wala tayong budget, wala tayong pera. Sana panoorin nyo para at least makabalik na ako sa monetization sa aking YouTube channel, no? Pag-usapan natin kung bakit ba ako na-demonetize. Demonetize po ako dahil sa mga short videos ko, yung sa mga reaction videos ko na ginawa ko sa short video sa YouTube. So bawal na po yung kakaunti lang babaguhin mo sa mga videos na hindi sa'yo, ginagawan mo lang ng reaction. Akin kasi ginagawan ko lang siya ng dubbing na tapos reaction, ganon. Parang bawal na giging pasok na siya sa copyright saka sa reuse content. So yun ang nangyari, reuse content po. So hopefully wag nyo na yung gawin gaya ng ginawa ko. So ayun, nagdi-delete na ako ng mga videos ko, ng mga reaction videos. So mostly mga pure vlogs ko na ang makikita nyo sa aking YouTube channel. So ayan, nandito na po ako sa Iho Mako. So dito pa tayo papasok. Yun, medyo maputik dito. Yan. So yun, dagang salamat sa pagtanaw. Don't forget to hit the like button and share. Paki-comment na lang din. Dagang salamat. Ang Pinta Kanunay para wala lumping. Peace out. Ayan mga paps, nandito na ako sa Mako. So maraming salamat po kung nakaabot kayo dito sa panonood sa aking video. So paki-share na lang po para makatabang mo or makatulong po kayo sa aking mga ginagawang content. So taos puso ko nagpapasalamat sa inyong lahat. And once again, this is Rod Chris Bisdak. Lagi na sasabi, always pray before you ride. Ride safe always, mga amigo, mga amiga. Ang Pinta Kanunay para walay lumping. Peace out. In sin so long, all the feels are gone. Fella stopped me on the street last night, said everything's alright. Roller coaster, make it through the day, I'm right. It seems your meal ticket is gone, but life goes on. I could never imagine something better.